Okay, good afternoon. So tamang-tama po, nandito tayo sa Baguio. Meron po kasing isang nag-comment din. I-try na natin habang paakyat po tayo. Ngayon, nasa drive po tayo. Lagay ko sa manual. So lumabas po siya sa 4. Automatic pa rin na 4. Then babawasan natin 3 2 1. Okay, so sa 1 po, dun lang siya nag-high rep. So ibig sabihin, from original 4, 3, 2, and 1, dun lang siya nag-rep. Okay? So ngayon, 1 2 3. Okay, 1 ulit, 2 3. Okay, 4. Akit pa rin tayo. Okay. Then in-standby natin sa 4. I-explain ko po mamaya yung question niya. Hindi ko lang may explain kagad kasi umaakyat tayo and tamang-tama yung opportunity nandun. Then later, pagbalik natin yung pababa naman, kasi mostly paakyat po ito palabas ng Marcos Highway. Pero ang main question niya is, let's say pababa from automatic transmission going to manual mode, kung pwede ba niyang, let's say gusto niyang i-downshift kaagad sa lowest kung makakasira ba ng transmission. So not sure kung dito meron bang pababa. Ito, meron pong konting pababa dito, pero hindi ko alam kung enough para i-try natin, kasi from drive mode at nilagay natin sa manual mode, naka-preset po siya sa 4. Kaya lang masyado pong mababa ito para i-test natin. So ang gagawin ko na lang po, mamayang pauwi, kasi mas marami pong downhill mamayang pauwi. Okay? So at least ito, nakuhanan na natin yung mode niya. Pero tingnan niyo po, ito napakabagal, oh. So 4 3. Maakyat po tayo ng 3 and wala pong kahirap-hirap. Anyway, 3 passengers lang po, means kasama na po yung driver. So 2 passengers, 1 driver, and wala pong masyadong laman na cargo. So malakas siyang umakyat sa 3 and kahit 4. So hanggang Marcos Highway wala na pong babaan dito. Okay? So i-test po natin mamaya yung downhill naman, para lang masagot natin yung question ng isang nag-comment sa atin, and at the same time try na rin po natin, since hindi rin natin yun napansin nung unang nag-test tayo ng manual mode sa Ambuklaw. Pauwi tayo ng Isabela noon from Baguio via Ambuklaw and Cayapa. So nag-test tayo noon, puro uphill naman noon. Kaso itong question ngayon is mainly for downhill. So sige pa, i-try natin ulit mamaya. Okay, salamat pa. Okay, good evening. So tuloy lang po natin yung request ng ating isa sa mga viewers. Ang comment po kanina is yung, let's say nasa drive mode po tayo ngayon, dito sa Grandia po ito. So paglagay natin sa manual mode ngayon, okay, dahil pababa na rito, dire-diretsong pababa na, si-shift ko na siya sa manual mode. Okay, yan. So pag shift ng manual mode, this time po nag-automatic siya sa 3. So normally po kasi pag sinishift natin to sa automatic transmission to manual mode, nag-automatic siya sa 4. Pero this time po, first time na dumiretso siya sa 3. So ito po yung sinasabi ko about dynamic shifting sa automatic transmission, na though nasa manual ka and may manual mode ito, actually controlled pa rin siya, assisted pa rin ng computer, dahil tinitignan niya yung
speed siguro nung kwan natin, nung sasakyan. So ang isang question ni sir is, let's say nasa drive mode, automatic, then ilalagay natin kaagad sa lower gears. So dito po, maghahanap tayo ng mas mababa rito mamaya. Meron dito. So tignan natin kung ano ang magiging kanya, magiging impact niya. Pero yun po, based on history, nag-automatic siya sa 4. Pero ngayon nasa 3. So ibig sabihin, yung computer na po ang nag-detect kung saan yung pinaka-best na position niya pagdating sa speed. So ito po, dire-diretsong pababa. So binalik ko sa drive, which is nasa automatic mode tayo ngayon, and ang speed natin is going downhill at 40 kilometers per hour. So ito po, shift ko ngayon ulit. So sa 3 po siya ulit. So siguro depending sa speed na na-detect niya. So at 40 kilometers per hour downhill, nilagay po ng computer yung gear shift sa 3. Okay, then dito na po, okay, binaba ko sa 2. Okay naman po at 40 kilometers per hour. So kailangan nating mag-stop dito sa malaking humps. Okay, then ilagay ko sa 1. So yun po, nag-engine braking na siya. So mafe-feel yung engine braking. Then yun po, umakyat na yung tachometer niya sa number 2. So maganda siguro, nalalayan ko rin ng total wala naman pong sasakyan sa likod natin. Gabi, pwede bang pasuyo rito? So paki-video lang yung ito, nakakwan. Pa-focus lang sa instrument panel, no? So tingnan nyo po ito. So dito, this time po, sa sobrang tarik, nakikita nyo po yung tachometer, umaakyat siya talaga. So dali natin sa 2, then bababa. Okay, so mamaya akyat tayo dito, paakyat po ito. So tetestingin naman natin siya sa uphill. So eto 1 po muna tayo. So kita yung 1. So dito ma-check natin, tamang-tama po, walang masyadong dumadaan. Okay, okay, so 1, ito medyo mataas na po, then 2. And sa pag-shift po, hindi ko na binibitawan yung accelerator, naka-steady na lang. Then subukan natin sa 3. Okay, so maakyat pa rin siya sa 3. So malakas siya. Okay, medyo matarik yan. Then okay, dito po may pababa rito. So tingnan natin kung makatulong tong ilaw. Ayan. Okay, then pwede mo bang i-0.6 ya baby, para makita yung gear shifting. Ayan. Okay, then pa-check din tong gear shifting, no? Ayan. So ito po yung pababa na po ito. So nasa 3 tayo. Okay, so pakita ko po sa inyo 3. Okay, then 2, 4 yun, sorry. So 3. So inaalalayan ko parang ng yun po, na biglang nag-wild siya. So talagang papakiramdaman din po natin sa speed. So yun po. So talagang gagana yung engine braking niya pag binigla natin na matarik. Tapos ibibigla natin sa gear shifting papuntang baba. So ito po, naka 2 tayong umaakyat. And malakas naman po siyang umakyat. So 4 passengers plus 1 driver. So maakyat ng 2. Then subukan po natin ng 3. Okay, lagay ko po sa 3 ha. And malakas pa rin po. Then 4. Maakyat pa rin, parang wala pong nagbabago. So ganun po kalakas yung kanya. So hindi ko po alam kung paano ang gear ratio, pero kung sa manual yun, ramdam na po yun. Kailangan na nating mag gear shift dahil mararamdaman ka agad. Pero dito sa automatic, for some reason parang hindi po nagbabago.
So ganun kaganda yung design nitong Grandia. Okay? So sa nag-comment, sir, okay naman po, hindi naman po siya ganun ka violent ang reaction. Thank you, sir. Hindi naman ganun ka violent yung reaction niya, pero kung medyo mabilis po, babantayan na lang natin sa RPM para hindi natin mapadating sa red line. Pero so far, goods naman po. Okay? So sana po nakatulong yung video na to. So sa mga may questions po, mag-comment lang para kung may pagkakataon tayong gawin, then gawin natin. So again, balik na lang ulit sa 5 or ganun na pa. Then that's the automatic. Automatic, convenience, lahat na po. Bahala na yung computer na mag ship para sa kanya, so we can focus more on driving. Okay? So yun lang po. And salamat. Okay.